Minsan, nagbabago ang buhay sa loob lang ng isang minuto. Sa akin, nangyari ito sa loob ng 20 segundo na inabot ng elevator mula sa unang palapag hanggang sa ikapitong palapag. Umakyat ako na bitbit ang mga supot ng pinamili mula sa palengke, iniisip ang apo ko at ang adobo na iluluto ko para sa hapunan. Lahat ay normal, pang-araw-araw, halos nakakainip, hanggang sa huminto ang elevator sa ikaapat na palapag at pumasok ang bago kong kapitbahay, si Mang Celio Bernal, isang lalaking nasa 50s, tahimik, mahinahon ang boses, na laging bumabati sa akin ng may paggalang. Ngunit ng hapong iyon, hindi siya tumingin sa aking mga mata, hinihingal siya at nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang nagsasara muli ang elevator, palihim niyang iniabot sa akin ng isang maliit na papel na nakatupi sa apat. Nagdikit ang aming mga daliri at alam kong may hindi tama. Tumingin ako upang tanungin siya kung anong nangyayari, ngunit iginalaw lang niya ang kanyang labi at bumulong, "Huwag kang magsasalita." Binuksan ko ang nota ng walang pag-aalinlangan. Sabi nito, "Magkunwari kang may sakit at umalis ka agad dito." Naparalisa ako. Ang una kong reaksyon ay tumawa, isiping isa lang itong walang kuwentang biro, ngunit nakita ko ang kanyang mukha putlang-putla, tensiyonado, parang isang taong alam na ang panganib ay napakalapit. Nagsimulang lumakas ang tibok ng puso ko. Wala akong maintindihan, ngunit may isang bagay sa loob ko ang sumigaw na magtiwala ako. Inilagay ko ang kamay ko sa dibdib ko at nagkunwari akong nahihilo. "Ay, Diyos ko po," sabi ko habang ako'y natutumba. Hindi ko po nararamdaman ang sarili ko. Pinindot ni Mang Celio ang emergency button. Huminto ang elevator sa pagitan ng mga palapag at sa isang pagsisikap, nabuksan niya ng bahagya ang pinto. "Umalis na kayo, Tita Gracia," bulong niya ng mariin. Ngayon na, at iyon nga ang ginawa ko. Umalis ako ng nanginginig, bumagsak ang mga supot sa sahig. Sumandal ako sa dingding ng pasilyo habang nananatili siya sa loob, hawak ang pinto. Nang mag-cruise ang aming mga tingin sa huling pagkakataon, naunawaan ko na hindi ito isang laro, may tunay na takot sa kanyang mga mata. Ngunit bago ako magpatuloy, gusto ko munang mag-imbita, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. Nakakatulong ito para makita ko na sinusuportahan ninyo ako at nag-enjoy sa aking mga kuwento. At magkomento rito sa ibaba kung mula saang siyudad kayo nanonood ngayon. Magpatuloy tayo. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang pumuno ang mga sirena sa kalye. Ang ingay ay nagmumula sa paradahan at ang eko nito ay umaakyat sa mga pader ng gusali. Mula sa bintana ko, nakita kong dumating ang mga patrol at isang ambulansya. Nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga unit. Nag-aalala, may sumigaw na huminto ang elevator sa pagitan ng mga palapag. May isa pa na nagsabing may dugo. Wala akong maintindihan. Gusto kong bumaba, ngunit hindi gumagalaw ang aking mga binti. Umupo ako sa pasilyo, sinusubukang iproseso ang nangyari. Si Celio, ang nota, ang takot sa kanyang mukha, ano ang gusto niyang iwasan, ano ang alam niya na hindi ko alam, isang ahente ang kumatok sa aking pinto ilang minuto pagkatapos. "Kayo po ba si Tita Gracia Montoya?" Tanong niya ng may pagmamadali. "Opo, opisyal. Ano po ang nangyayari? Kilala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa elevator?" Huminto ang tibok ng puso ko. Ano po ang nangyari sa kanya? Natagpuan siyang walang buhay nang dumating ang mga paramedic. Naramdaman ko ang paglamig ng sikmura ko. Paano pong walang buhay? Kung kani-kanina lang ay kinausap ko pa siya. Ibinaba ng pulis ang kanyang tingin. Tila may umataking tao sa kanya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang kanyang tingin. Iniisip ko ang nota na iyon at kung paano. Kung hindi ko sinunod ang sinabi niya, ako sana ang naiwan doon. Sinindihan ko ang lampara. Binuksan ko ang nota ng paulit-ulit na para bang magbabago ang mga letra. Ang papel ay may mantsa ng pawis. Sa likod, may nakasulat na blue ink na napakahina. "Huwag kang magtitiwala sa kahit sino sa gusali." Naramdaman ko ang pangingilabot sa buong katawan ko. Paanong posible? Nakatira ako rito sa loob ng mahigit 30 taon. Kilala ko silang lahat. Si Aling Marta sa ikalima na laging humihingi sa akin ng asukal, ang magkapatid na Cruz na laging nag-aaway maghapon, ang aking manugang, si Clarina, na nakatira kasama ang anak ko. Natigilan ako, ang aking manugang, ang mismong nakipag-away sa akin noong 1 linggo dahil sa lumang mana. Kinabukasan, bumalik ang pulisya para tanungin akong muli. Gusto nilang malaman kung bakit iniabot sa akin ni Mang Celio ang nota na iyon. Hindi ko alam ang isasagot. Siguro po ay nagkamali siya. Siguro akala niya ako ay ibang tao, sabi ko, ngunit sa kaibuturan, alam kong hindi. Alam niya kung sino talaga ako.
Nang umalis ang opisyal, naiwan akong mag-isa sa sala, sirado pa rin ang elevator at hindi maagwanta ang katahimikan ng gusali. Nagdesisyon ako, hindi ako mananatiling naghihintay ng sagot. Sinubukan akong iligtas ni Mang Celio dahil sa isang dahilan, at kung ang dahilan na iyon ay may kinalaman sa isang tao sa mga pader na ito, hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko natutuklasan kung bakit may gustong huwag akong makalabas ng buhay mula sa elevator na iyon. Ang mga sumunod na araw ay halo ng katahimikan at bulong-bulungan. Tila humihinga ng iba ang buong gusali, na para bang nananatili sa mga pader ang eko ng krimen. Mabilis na isinasara ang mga pinto, lihim na isinasara ang mga kurtina, at ang mga elevator, na dating pinagkikitaan ng mga kapitbahay, ngayon ay naging isang sinumpaang lugar. Sa tuwing bumababa o umaakyat ako sa hagdan, nararamdaman ko ang mga matang nakatitig sa aking likod. Ang ilan ay bumabati sa akin ng may kunwari ang kabaitan. Ang iba ay umiiwas lang ng tingin, tila alam nilang lahat ang isang bagay, maliban sa akin. Paulit-ulit na bumalik ang pulisya. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni Mang Celio. Ikinuwento ko ang naaalala ko. Ang tingin niya, ang nota, ang takot, ang punong ahente, isang lalaking mukhang pagod, ay nakinig ng maingat, at sabi ninyo ay hindi ninyo siya kilala. Binabati lang ninyo sa pasilyo? Tanong niya. Kagulat-gulat, bulong niya habang tinitingnan ang kanyang notebook, dahil nakita namin ang pangalan ninyo na nakasulat sa isang papel sa loob ng unit niya. Pangalan ko. Tanong ko, nagulat, sigurado po ba kayo? Gracia Montoya, ikapitong palapag, isinulat niya iyon kasama ng 2 pang pangalan, ngunit ang iba ay nakatape. Hindi ko alam ang isasagot, tiningnan ako ng ahente ng ilang segundo at idinagdag, alam ninyo po ba kung may kaaway siya? Wala po, pero mukhang ako ay meron. Nang gabing iyon, nahirapan akong matulog, 2:00 ng madaling araw nang marinig ko ang mga yabag sa pasilyo. Tumayo ako ng tahimik at inilapit ang tenga ko sa pinto. May isang tao sa labas na humihinga. Naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Maya-maya, may nahulog. Isang maliit na puting sobre ang dumula sa ilalim ng pinto. Naghintay ako ng ilang segundo bago ito kunin. Walang sender. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob, may isang nakatuping papel at isang clipping mula sa pahayagan. Ang clipping ay tungkol sa pagpatay sa isang negosyante na sangkot sa isang iskandalo sa pananalapi. Sa papel, na may mabilis na sulat kamay, may nagsulat, nagsimula ang lahat sa mana ng asawa mo. Huwag kang magtiwala sa kahit sino. Binitawan ko ang papel. Ang asawa ko, si Don Eduardo Montoya, ay namatay 6 na taon na ang nakakaraan. Ang mana ay naging dahilan ng mga pagtatalo sa aking anak at sa kanyang asawang si Clarina. Pinilit niyang ibenta ang lupa ng pamilya, ngunit tumanggi ako. Ang pagtatalo na iyon ang sumira sa kaunting relasyon na mayroon kami. Ano ang kinalaman ni Eduardo sa lahat ng ito? Tanong ko sa sarili ko ng pabulong. Kinabukasan, bumaba ako sa lobby ng gusali. Nandoon ang mga kapitbahay, nagtitipon na parang uwak sa isang sikreto. Si Aling Martha mula sa ika-5 ay tumingin sa akin ng may kuryosidad. Tita Gracia, nalaman mo na ba? Ang ano? Ang lalaking namatay sa elevator ay isang accountant. Sabi nila, nagtatrabaho siya para sa isang babae sa ika-8 palapag. Naramdaman ko ang pangingilabot. Sa ika-8 palapag? Oo, si Clarina Reyes. Hindi ba't manugang mo siya? Hindi ako sumagot. Tumango lang ako, sinisikap na wag mahalata ang panginginig ng aking mga kamay. Bumalik ako sa aking unit na umiikot ang isip. Si Celio, ang nota, ang pagpatay, ang accountant. Nagsisimula nang magkonekta ang lahat. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung paano. Nang hapong iyon, nagpasya akong pumunta sa unit ng aking anak. Sinalubong ako ni Danny nang may pagod na ngiti. Ma, anong sorpresa? Tuloy po kayo. Ang bahay ay malinis, tulad ng dati. Si Clarina, ang kanyang asawa, ay lumabas pagkatapos ng ilang segundo, nakasuot ng damit panloob na seda, nakangiti ng malamig. Nakakatuwang makita ka, Bienan. Bienan or Bienan is mother-in-law. Ano ang utang namin sa karangalang ito? Gusto ko lang malaman kung may nalaman kayo tungkol sa nangyari sa elevator. Sagot ko, sinukat ang aking mga salita. Napakalaking trahedya. Oo, sabi niya, nagkukunwari ang gulat. Siya ang accountant ko. Nanlamig ako. Accountant mo? Oo, siya ang nag-aasikaso ng ilang minor na bagay. Wala namang importante. Sinabi niya iyon habang iniiwasan ang tingin ko. Sumingit si Danny. Ma, wag ka na namang magsimula please. Hindi ako nagsisimula ng kahit ano, anak. Nagtatanong lang ako. Wala talaga ma. Walang kakaiba, dagdag ni Clarina habang ngumingiti.
May mga kaaway ang lalaking iyon, hindi nakakagulat na nagkaganoon siya. Nagpaalam ako ng mabilis ang tibok ng puso. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, ngunit may isang bagay sa tono niya, isang nakakabagabag na paniniguro, na para bang may alam siyang higit sa sinasabi niya. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang mga lumang dokumento ng aking asawa. Sa isa sa mga folder, nakakita ako ng papel na may salungguhit na pangalan, Sergio Vidal, ang mismong lalaki na nagbigay sa akin ng nota. At sa gilid, nakasulat sa sulat kamay ng aking asawa, makipag-ugnayan kung may mangyari sa akin. Nanlamig ang dugo ko, kilala ni Celio si Eduardo, pinoprotektahan niya ako sa utos ng sarili kong asawa, at si Clarina, ano ang papel niya sa lahat ng ito? Hating gabi, nagpa siya akong lumabas sa pasilyo, hindi ako makatulog. Pagdating ko sa elevator, may nakita akong nagpalamig sa aking dugo. Nakabukas ang pinto, mayroon pa ring mga tuyong mantsa mula sa araw ng krimen. Sa sahig, isang maliit na mantsa ng blue ink, ang parehong ink ng nota na ibinigay sa akin ni Celio. Tumingin ako sa itaas, sa ikawalong palapag, at sa isang iglap, sumusumpa akong nakita ko ang anino ng isang babae na nagmamasid sa akin mula sa itaas na pasilyo. Isang mataas na anino, tahimik, na may damit panloob na seda na kapareho ng kay Clarina. Dahan-dahan akong umatras, isinara ang pinto ng aking unit at sinigurado ang kandado. Umupo ako sa dilim, hindi maalis sa isip ang lahat. Ang nota, ang clipping, ang pangalan ng aking asawa, ang koneksyon kay Celio, lahat ay tumuturo sa isang katotohanan na nagsisimula palang lumabas. At kahit na pinaparalisa ako ng takot, may isa pang bagay na lumalaki sa loob ko, isang hinala na mas masakit kaysa sa terror. Dahil kung si Celio ang protector ko, ang banta ay nagmumula sa isang taong mahal ko. Lumipas ang 3 araw mula nang huli akong nakatulog ng maayos. Simula nang malaman ko na nakasulat ang pangalan ni Sergio Vidal sa mga papel ng aking yumaong asawa, hindi ko maalis ang kanyang mukha sa aking isip. Ang desperadong tingin na iyon, ang nota na nakasulat sa blue ink, ang babala na nagligtas sa aking buhay. Hindi na ito coincidence, isa itong mensahe na nagmula sa nakaraan, isang nakaraan na sinisikap burahin ng isang tao. Tila tumitingin ng iba ang buong gusali sa akin. Sa elevator, na ngayon ay naayos na, walang nagsasalita, lahat ay nagbababa ng tingin, nagkukunwari ang walang alam. Ngunit pinagmamasdan ko sila, si Aling Martha, na araw-araw ay mas matagal na sumisilip sa peephole, ang magkapatid na Cruz, na biglang naging mabait, halos servile, at lalo na si Clarina, na sa tuwing nagkakasalubong kami ay nagkukunwari ang cordial, ngunit hindi niya maitago ang kaba sa kanyang mga mata. Alam niya ang isang bagay, nararamdaman ko, nagpa siya akong pumunta sa maintenance room ng gusali kung nasaan ang mga security camera. Kilala ko ang caretaker, si Kuya Larry, isang tahimik at matulunging binata. Nang hilingin kong ipakita niya sa akin ang mga recording ng araw ng pagpatay, nag-alinlangan siya. Hindi ko po alam kung dapat ko itong gawin, Tita Gracia. Tingnan mo, anak, sabi ko ng mahina ang boses. Ang lalaking iyon ang nagligtas sa buhay ko. Kailangan ko lang maintindihan kung bakit. Tumango si Kuya Larry, isinara ang pinto, binuksan ang screen at sinimulang i-play ang mga imahe. Ipinakita sa video ang pasilyo ng ika-4 na palapag. Pumasok si Celio sa elevator, pagkatapos ay ako, at pagkatapos ay wala. Huminto ang recording bago niya iabot sa akin ang nota. Nakita mo po? Sabi ni Kuya Larry. May cut na 5 minuto, at sino ang pwedeng maka-access sa mga recording na iyon? Ang administrator lang. At, well, ilang may-ari. Kung hihingin nila ng may authorization. Mga may-ari na tulad ni sino, halimbawa, Clarina Reyes po. Lumukso ang puso ko, ang manugang ko. Opo, humingi siya ng access 2 linggo na ang nakakaraan para suriin ang di umano'y pagnanakaw sa unit niya. Wala akong sinabi. Nagpatuloy si Kuya Larry sa paghahanap sa mga file at may nakita pa. Tingnan ninyo ito, sabi niya habang pinapalaki ang imahe. Sa pasilyo ng ika-8 palapag, halos 1 oras bago ang krimen, nakita si Clarina na pumapasok sa gusali na may malaking itim na bag. 10 minuto pagkatapos, tumakbo siyang lumabas. Maari mo ba akong bigyan ng kopya nito? Tanong ko. Siyempre po, pero mag-ingat po kayo, tita. Hindi lahat ng tao sa gusaling ito ay mukhang tapat. Nang hapong iyon, bumalik ako sa bahay na may USB memory sa bulsa ko. Tinitingnan ko ito na para bang isang time bomb. Ang pruweba na may isang bagay na kakilakilabot sa harap ko nang hindi ko nakikita. Binuksan ko ang computer at sinuri ang recording ng paulit-ulit. Nandoon si Clarina. Ang mabilis niyang paglakad, ang mukha niya na nakatago sa likod ng itim na salamin, ang bag na nakadiin sa kanyang katawan, at mayroon pa. Nang lumabas siya sa gusali, tumingin siya sa itaas,
Sa aking bintana, ang takot ay humalo sa galit. Kung konektado si Celio sa aking asawa at si Clarina ay nasa gusali ng araw na iyon, hindi ito random na pagpatay. Isa itong bigong babala at ako ang orihinal na target. Nagpasya akong itago ang mga pruweba sa isang selyadong sobre kasama ang nota na ibinigay sa akin ni Celio. Itinago ko sila sa dobleng ilalim ng isang drawer. Ngunit ng gabing iyon, may pumasok sa aking unit. Nagising ako sa ingay bandang 2:00 ng madaling araw. Mahina ang tunog, halos hindi marinig. Ang pag-ingit ng parke sa sala. Tumayo ako nang hindi sinisindihan ng ilaw. Nakayapak, mabilis ang tibok ng puso. Mula sa dilim, nakita ko ang isang anino na gumagalaw malapit sa lamesa. Hindi ko makita kung sino, ngunit nakita ko ang payat, pambabae niyang siluet, at sa kanyang kamay, may kumikislap na metal, isang susi. Nagtago ako sa likod ng pinto at naghintay. Binuksan ng anino ang drawer, kinuha ang gamit ng padaskol-daskol, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Nang maglakas loob akong tumingin, nawala ang sobre. Lumabas ako sa pasilyo, ngunit wala na ang sinuman, tanging ang amoy lang ng mamahaling pabango, ang parehong ginagamit ni Clarina simula nang ikasal siya sa aking anak. Kinabukasan, tinawagan ko siya. Clarina, kailangan kong makipag-usap sa iyo, sabi ko ng mahinahon, medyo busy ako ngayon, mabilis lang, ito ay tungkol kay Celio. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya, ano ang kinalaman sa akin ng lalaking iyon? Tanong niya ng may tensiyonadong boses. Ikaw ang magsabi. Pinutol niya ang tawag. Nang gabing iyon, ang takot ay naging determinasyon. Kung may kumuha ng mga pruweba, nangangahulugan iyon na tama ako. Nangangahulugan iyon na may takot sa nalalaman ko. At ang taong iyon ay hindi lang gusto burahin ang mga bakas, gusto niyang burahin ang boses ko. Tinawagan ko ulit si Kuya Larry. Kailangan kong kopyahin mo ang buong sistema, ang mga recording ng huling 3 linggo, hiling ko. Ano po ang nangyayari, tita? Ang parehong nangyayari kapag nagsisimula ng lumabas ang katotohanan. Nagpapalit ng may-ari ang takot. Pagkatapos ng ilang oras, nakatanggap ako ng anonymous na mensahe sa cellphone ko. Huwag ka nang maghanap. Ang kuryosidad mo ang papatay sa iyo. Tulad ng kay Celio, ang numero ay hindi kilala. Tiningnan ko ang screen nang nanginginig ang mga kamay. Naramdaman ko ang malamig na agos sa aking katawan. Binura ko ang mensahe at pinatay ang telepono. Tiningnan ko ang bintana patungo sa ika-8 palapag, kung saan nakasindi pa rin ang ilaw ng unit ni Clarina. Sa likod ng bintana na iyon, alam kong may nagmamasid din sa akin, isang taong hindi na natatakot na magdumi ng kamay, at ng gabing iyon, nagdesisyon ako, kung gusto nila akong patahimikin, kailangan muna nilang marinig ang sigaw ko. Ang katotohanan ay hindi dumarating ng biglaan. Unti-unti itong lumalabas na parang tubig sa isang basag, hanggang sa tuluyan nitong binabasa ang lahat. At kapag huli na ang lahat para pigilan ito, napagtanto mo na ang pinaniniwalaan mong buhay mo ay isang senaryo lang pala kung saan gumagalaw ang iba. Pagkatapos ng anonymous na mensahe, alam kong wala akong pwedeng pagkatiwalaan. Hindi sinasagot ni Clarina ang mga tawag ko. Si Danny, ang aking anak, ay wala pa ring hinala at patay pa rin si Celio. Ngunit sa bawat sulok ng bahay na ito, may nagsasabi sa akin na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Nang umagang iyon, pumunta ako sa library ng aking asawa. Simula nang mamatay siya, hindi na ako bumalik doon. Amoy lumang papel at kahoy ang hangin. Sa kanyang lamesa, natatakpan ng alikabok, may mga folder na may sulat kamay niya na hindi mapagkakamalan. Binuksan ko ang isa-isa hanggang sa makakita ako ng isang selyadong sobre na may pangalan ko, Gracia. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo si Sergio Vidal. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Naramdaman ko ang pangingilabot, lahat ay konektado. Kilala ni Eduardo si Celio, marahil ay nagtrabaho pa nga sila, ngunit saan? Sa gitna ng mga dokumento, nakakita ako ng isang mas makapal na folder na may pangalan na nagsisimula ko ng kamuhian, Clarina Reyes. Sa loob, may mga kopya ng kontrata, transfer, at mga litrato, at doon, sa wakas, nagsimulang mag-anyo ang katotohanan. Natuklasan ng aking asawa, bago siya mamatay na ginamit ni Clarina at ng kanyang pamilya ang ghost companies, upang ilihis ang pera mula sa ari-arian ng pamilya. Si Celio, na noon ay nagtatrabaho bilang auditor, ay collaborator niya ng palihim. Nang magkasakit si Eduardo, gusto niyang isumbong ang lahat, ngunit hindi niya nagawa. Namatay siya sa isang aksidente sa kotse, na ngayon ay nagsisimula na akong mag-alinlangan, ang galit ay dumaloy sa aking katawan na parang apoy. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na ang pagkamatay ng aking asawa ay kagagawa ng tadhana, ngunit ngayon ay naunawaan ko na may isang nagtulak sa kanya sa kapalaran na iyon. Si Clarina,
Ang babaeng nagpakasal sa aking anak dahil sa kapakinabangan, ang ngumiti habang nagnanakaw sa akin, ang pumatay marahil sa aking asawa at pagkatapos ay gusto akong tanggalin. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa isang sandali, ang galit ay nagpadilim sa aking paningin, ngunit huminga ako ng malalim. Kung mayroon akong natutunan sa buhay, ang galit na walang katalinuhan ay isang armas na bumabaril sa sarili at hindi ko gagawin ang pagkakamaling iyon. Tinawagan ko si Kuya Larry. Kailangan ko ang tulong mo ulit, anak. May nakita po ba kayo? Tanong niya. Sobrang dami. Ngunit hindi ko ito mapapatunayan ng mag-isa. Hiniling kong pumunta siya ng gabing iyon. Dinala niya ang kanyang laptop at sinuri naming magkasama ang mga backup ng sistema. Tingnan ninyo ito, sabi niya habang pinalalaki ang isa sa mga recording. Ang gabi bago ang pagpatay, may pumasok sa opisina ng administrator. Pwede mo pa bang ilapit? Inayos ni Kuya Larry ang imahe. Lumabas ng malinaw ang mukha ni Clarina, naliliwanagan ng screen ng computer. Kinuha niya ang isang USB at pinalitan ng isa pa na magkapareho. Ina-alter niya ang mga recording, bulong niya, at hindi lang iyon, sabi ko, binubura niya ang sarili niyang bakas. Ginugol ko ang natitirang gabi na nakaupo sa sala na patay ang ilaw, nakatingin sa maliwanag na bintana ng ikawalong palapag. Hindi pa alam ni Clarina na mayroon ako ng mga pruweba na kailangan ko at nagbigay ito sa akin ng maliit na kalamangan. Ang problema ay si Danny, patuloy na ipinagtatanggol siya ng bulag ng aking anak. Kinabukasan, tinawag ko siya upang mag-usap. Anak, kailangan mong makinig sa akin ng walang pagputol. Ma, iyan na naman ba? Sabi ko ng mariin, hindi namatay ang tatay mo sa isang aksidente. Namutla siya. Ano ang sinasabi mo? Mayroon akong pruweba, mga dokumento. Ang asawa mo ay sangkot sa isang pandaraya at ang lalaking namatay sa elevator ay bahagi ng trama na iyon. Tama na ma. Sigaw niya, tumayo. Huwag kang mag-imbento ng mga kabaliwan. Hindi ako nag-iimbento ng kahit ano. Alam niya na magsasalita si Celio, kaya pinatay nila siya. Siya? Nagdedeliryo ka na. Tiningnan niya ako ng may galit, ngunit sa kaibuturan, nakita ko ang isang bagay na iba. Takot. Takot na baka ito ang katotohanan. Nang gabing iyon, tumawag si Clarina. Ano ang sinabi mo kay Danny? Tanong niya ng may mahina, pinigilang boses. Ang totoo lang, dapat kang mag-ingat, biyenan. Ang mga taong naghuhukay sa nakaraan ay minsan natatapos na nakalibing kasama nito. Iyan ba ay isang banta? Hindi, isang payo. At pinutol niya ang tawag. Tiningnan ko ang telepono, nanginginig. Iyon ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang tunay na mukha. Hindi na siya nag-abalang magkunwari. Hating gabi, bumaba ako sa mailbox at nakakita ng isang sobre na may parehong blue ink ng nota sa elevator. Sa loob, isang pangungusap lang, huwag mo siyang harapin ng mag-isa, hintayin mo ang signal ko. Lumukso ang puso ko, ang sulat kamay ay pareho ng kay Celio. Posible ba? Buhay ba siya? Tumakbo ako paakyat na hawak ang sobre sa dibdib ko. Kung nakaligtas si Celio, nangangahulugan iyon na maaari pang magbago ang lahat. At kung hindi, may sumusunod sa kanyang plano para sa kanya. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Ang takot ay hindi na takot, ito ay fuel. Ang sakit ay naging strategy, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na ako ang biktima. Kinuha ko ang mga dokumento ng aking asawa, ang mga recording ni Kuya Larry, at ang nota. Inilagay ko ang lahat sa isang red folder at isinulat ang isang pangungusap sa itaas. Ang katotohanan ay hindi itinatago, hinihintay. Itinago ko ang folder sa isang ligtas na lugar. Alam kong hindi mananahimik si Clarina. Alam kong darating siya para sa akin at kapag ginawa niya iyon, hihintayin ko siya. Kapag ang isang babae ay madalas na pinagtaksilan, natututo siyang ngumiti kahit habang hinuhukay niya ang trap. At buong buhay ko akong natututo. Ang sulat na may sulat kamay ni Celio ang nagbigay sa akin ng push na kailangan ko. Huwag mo siyang harapin ng mag-isa. Hintayin mo ang signal ko. Iyan ang pangungusap na nagpanatili sa akin. Hindi ko alam kung nagmula iyon sa kanya o sa isang taong sumusunod sa kanyang bakas, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi ako dapat magmadali. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa pagpaplano. Kailangan itong gawin ng mahinahon, ng walang pagdududa, dahil kung may isang bagay na nagpapakilala kay Clarina, iyon ay ang kanyang kakayahan sa pagkukunwari. Alam niyang manipulahin, alam niyang magsinungaling, at higit sa lahat, alam niyang itago ang takot. Nagpa siya akong mag-organisa ng family dinner, isang bagay na hindi ko ginawa simula bago mamatay si Eduardo. Tinawagan ko si Danny ng may pinakamatamis na boses na kaya kong ipilit. Anak, matagal na tayong hindi kumakain ng magkasama. Gusto ko kayong imbitahan. Sigurado ka ma,
Hindi alam ni Clarina, sabihin mo na lang sa kanya na magiging tahimik na hapunan. Pamilya lang. Sige, sasabihin ko. Nang ibaba ko ang tawag, huminga ako ng malalim. Tahimik, naisip ko. Iyon mismo ang hindi mangyayari. Bago ako magpatuloy, sabihin sa akin dito sa mga komento kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa kwentong ito ngayon at kung ano ang gagawin mo sa aking kalagayan. Huwag kang aalis sa video, dahil ang susunod na mangyayari ay magpapatalon sa puso mo. Ngayon, magpatuloy tayo. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng lamesa at pinagmasdan ang bawat detalye. Puting mantel, malilinis na baso, nakasinding kandila. Wala dapat mukhang kakaiba, ngunit sa ilalim ng mantel, sa isang itim na folder nakalagay ang mga pruweba, ang mga dokumento na iningatan ng aking asawa, ang mga litrato, ang mga recording, at ang mga kopya na nakuha ni Kuya Larry mula sa sistema. Nang marinig ko ang doorbell, lumundag ang puso ko. Nauna si Danny na nakangiti. Sa likod, si Clarina na may suot na pulang dress at ang tingin na iyon na laging nagpapaalala sa akin ng pusa na nagmamasid sa kanyang biktima. Ang ganda ng lahat, biyenan, sabi niya, hinahaplos ang mga plato. Hindi ko alam na may gana ka pa palang magdiwang. Laging may dapat ipagdiwang, anak, sagot ko. Lalo na kapag nagsisimula ng mahulog ang mga maskara. Ngumiti siya nang hindi pa rin naiintindihan. Ang espesyal na bisita ay dumating ilang minuto pagkatapos, si Kuya Larry. At sino naman ito? Tanong ni Clarina nang naiinis. Isang kaibigan ng pamilya, sabi ko. Marami siyang naitulong sa akin kamakailan. Magalang na bumati si Kuya Larry at umupo sa tabi ko. Makapalang hangin. Sinubukan ni Danny na bumasag ng yelo sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang bagay, ngunit ang tensyon ay maaaring hiwain ng kutsilyo. Nagsimula kaming kumain sa gitna ng mga subo at tingin. Hinihintay ko ang tamang sandali. Nang nagsilbi si Clarina ng alak, nakita kong nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Napakaliit ng senyal, ngunit sapat na iyon para sa akin. Alam kong may gumagambala sa kanya. Siguro, naramdaman niya na hindi na niya kontrolado ang board. Danny, sabi ko ng malakas, nagkukunwari ang nakangiti. Naaalala mo ba ang lalaki sa elevator? Tumango siya ng hindi komportable. Bakit mo siya binabanggit? Dahil may nalaman akong interesante, kinuha ko ang itim na folder mula sa drawer at inilagay sa lamesa. Namutla si Clarina. Ano iyan? Tanong niya. Ang katotohanan, sagot ko. Binuksan ni Kuya Larry ang kanyang laptop at nag-project sa dingding ng isang imahe, isa sa mga nakuha na recording. Sa loob nito, malinaw na nakita si Clarina na pumapasok sa maintenance room, pinapalitan ang isang USB. Biglang tumayo si Danny. Ano ang ibig sabihin nito? Na may isang taong nagbura ng mga recording na pwedeng magpatunay kung sino ang pumatay kay Mang Celio Bernal, sagot ko. Sinubukan ni Clarina na manatiling kalmado. Hindi ko alam ang pinag-uusapan ninyo. Alam mo, sabi ko ng mariin. Nakipagtulungan si Celio kay Eduardo. At nang matuklasan ng biyenan mo ang mga pandaraya mo, pinatahimik mo siya. Ang katahimikan ay bumagsak na parang martilyo. Hinawakan ni Danny ang kanyang ulo. Clarina, sabihin mo na hindi totoo iyan. Siyempre hindi, sigaw niya. Peke ang recording na iyan. Tiningnan siya ni Kuya Larry ng walang kurap. Maaaring oo. Kung hindi lang dahil mayroon din akong mga financial file na binago niya at ang mga transfer sa pangalan niya. Nawala ang kulay ni Clarina. Sinubukan niyang tumayo, ngunit pinigilan siya ni Danny. Ano ang ginawa mo, Clarina? Hindi siya sumagot, nagsimula lang siyang umiyak, tinatakpan ang mukha niya ng kanyang mga kamay. Pinagmasdan ko siya ng tahimik. Wala akong naramdamang ginhawa o tagumpay, tanging malalim na kalungkutan. Minahal ko ang babaeng iyon na parang anak, at ang ibinalik niya sa akin ay lason, ngunit ang hustisya, kahit huli, ay dumarating. Biglang tumunog ang telepono sa sala, sinagot ni Kuya Larry at ibinigay sa akin, para po sa inyo, tita. Sa kabilang linya, isang hindi kilalang boses ang nagsabi, tapos na, naibigay na ang file. Hindi siya makakalabas ng bansa. Ibinaba ko ang tawag ng walang salita, tiningnan ako ni Clarina ng takot. Ano ang ginawa mo? Wala namang hindi mo karapat-dapat. Sagot ko. Isinukli ko lang ang pabor na ibinigay mo sa akin sa elevator. Si Danny, shocked, ay bumagsak sa upuan. Nagsimulang sumigaw si Clarina na lahat ay kasinungalingan, na minamanipula ko siya, na mawawala ang lahat sa kanya, ngunit hindi na siya nakikinig. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, ikaw ang pumatay sa kanya, ikaw ang pumatay sa kanya. Bumagsak siya sa pag-iyak at sa sandaling iyon, alam kong tapos na. Nang gabing iyon, nang dalhin siya ng mga ahente, lumabas ang buong gusali sa pasilyo.
Walang nagsasalita, pinagmamasdan lang kung paano bumababa ng hagdan ang babaeng may pulang dress na nakaposas. Lumapit si Kuya Larry at sinabi, "Ginawa po ba ninyo ang tama, tita?" "Hindi," sagot ko. "Ginawa ko ang kailangan." Nang isinara nila ang pinto at bumalik ang katahimikan, tumingin ako sa kisame, sa mga kamera at bumulong, "Salamat, Celio, dahil kahit hindi na kita nakita, naunawaan ko na ikaw ang unang piraso sa isang plano na nagsimula bago ko pa man nalaman." Lumipas ang 3 araw mula ng gabing iyon ng hapunan, 3 araw na hindi ako natulog, hindi kumain at halos hindi nakipag-usap sa kahit sino. Ang gusali, na dating puno ng bulong-bulungan, ngayon ay tila humihinga sa katahimikan. Walang bumanggit ng pangalan ni Clarina, walang naglakas loob, ngunit ang kanyang anino ay nandoon pa rin, lumulutang sa hangin na parang pabango na hindi umaalis. Hindi na bumalik si Danny sa bahay, naiintindihan ko. Kailangan niya ng oras upang i-digest na ang babaeng kasama niya sa loob ng 1 dekada ay may kakayahang gumawa ng ganoon. At ako, kahit hindi ko sinasabi ng malakas, kailangan ko ring tanggapin na ang taong pinakamasakit na nanakit sa akin ay buhay pa at gusto akong makita. Dumating ang tawag isang hapon, nang ang langit ay nagiging kulay abo. "Kayo po ba si Tita Gracia Montoya?" Tanong ng isang matatag na boses sa kabilang linya. "Opo, ang inmate na si Clarina Reyes po ay humihiling na makita kayo. Siya po ay nasa preventive custody. Makita ako." "Para saan?" "Sabi niya po ay mayroon siyang dapat ikumpisal sa inyo." Sa isang sandali, naisip kong tumanggi. Wala akong utang sa kanya, ngunit may nagtulak sa akin na tanggapin. Siguro, kailangan kong marinig na sabihin niya. Siguro sa kaibuturan, gusto kong tingnan ang monster sa mata at patunayan na naging tao nga siya minsan. Ang detention center ay amoy halumigmig at disinfectant. Ang eko ng mga pintuang bakal ay humahalo sa malalayong bulong ng mga kustodiyan. Nang gabayan nila ako sa visiting room, nakita ko siya sa likod ng salamin putla, magulo ang buhok, walang make-up. Ang kanyang tingin, na dating mayabang, ngayon ay isang walang laman na balon. Sa loob ng 1 segundo, nakaramdam ako ng awa, 1 segundo lang. "Salamat sa pagpunta," sabi niya, kinuha ang telepono. "Hindi ako pumunta para sa iyo, Clarina," sagot ko. "Pumunta ako para sa katotohanan." Ibinaba niya ang tingin at huminga ng malalim. "Hindi ko pinatay si Celio," sabi niya nang bigla. Natahimik ako. "Ano? Makinig ka, hindi ako ang pumatay sa kanya, si Danny." Tila huminto ang mundo. "Ano ang sinasabi mo?" bulong ko. "Si Celio ay may alam tungkol sa akin." "Oo, ngunit may alam din siya tungkol sa anak mo." "Hindi." Sigaw ko. Iyan ay kasinungalingan. "Hindi, Gracia. Natakot ang anak mo." Inisip niya na kung magsasalita si Celio, ang buong pamilya ay madadamay. Hinarap niya sa elevator. Nag-away sila. Mas malakas ang impact kaysa sa inaasahan niya. Dumating ako pagkatapos, nanatili akong paralisado. "Bakit ka mag-iimbento niyan ngayon?" "Dahil hindi ko gustong mamatay ng mag-isa," sagot niya. Tinitingnan ako ng may malamig na kislap sa mata. Kumatok ang kustodiyan sa pinto, ngunit humingi ako ng ilang minuto pa. Kailangan kong maintindihan kung ang narinig ko ay isa pang kasinungalingan o ang nawawalang piraso ng puzzle. Nagpatuloy si Clarina nang halos nanginginig ang boses. Sinubukan ko siyang i-cover, binura ko ang mga recording, minanipula ko ang mga file, ngunit lahat ay para sa kanya. "Gracia, hindi para sa akin. At bakit ka magkukumpisal ngayon?" "Dahil hindi magtatagal at sisirain ka rin niya. Kilala ko siya, mahina siya, hindi niya kayang dalhin ang kasalanan." Tiningnan ko ang kanyang mukha. Walang luha o pagsisisi, tanging isang nakakabagabag na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ang kanyang huling baraha ay maaari pa ring magdulot ng pinsala. "Bakit mo ako tinawag, Clarina?" tanong ko sa huli. "Dahil gusto ko ng deal," sabi niya. "Kung tutulungan mo akong makalabas, ipapangako kong ibibigay ko sa iyo ang isang bagay na iniwan ng asawa mo bago siya mamatay." "Ano ang sinasabi mo?" "Isang recording. Alam ni Eduardo na may mangyayari at iniwan niya sa akin." "Recording?" "Oo, pero kung hindi ako makakalabas dito, wala nang makakakita niyon kailanman." Tiningnan ko siya ng tahimik. Alam kong maaari itong panlilinlang, isa pang manipulation, ngunit alam ko rin na hindi magsasalita si Clarina ng walang layunin. "Nasaan iyon?" tanong ko. Ngumiti siya. "Ah, hindi, dear. Una, gusto ko ang kalayaan ko. Pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang iba." Binuksan ng guard ang pinto, tapos na ang oras. Ibinaba ni Clarina ang telepono, tumayo, at bago siya umalis, sinabi niya sa akin nang hindi tumitingin, "Kung naniniwala kang nanalo ka, nagkakamali ka, ang pamilya mo ay madumi pa rin.
Kalahati lang ang inilabas ni Celio. Bumalik ako sa bahay na naguguluhan ng isip. Ang kuwento niya ay walang katuturan, ngunit may isang bagay sa tono niya, isang katotohanan na nakatago sa gitna ng mga kasinungalingan. Hindi sinasagot ni Danny ang mga tawag ko at sa kaibuturan, isang kakilakilabot na takot ang nagsimulang lumaki. Paano kung hindi nagsisinungaling si Clarina? Paano kung ang anak ko talaga ang nandoon sa elevator? Hinahanap ko ang folder na may mga pruweba, ang mga litrato, ang mga record. Nakalimutan ko ang isang detalye. Sa isa sa mga imahe ng elevator, sa mismong reflection ng pinakintab na bakal, nakita ang isang mataas, panlalaki na anino, at hindi iyon si Celio, hindi rin ako. Nang gabing iyon, bago ako matulog, tumingin ako sa salamin. Ang mukha ko ay pagod, ngunit ang aking mga mata ay nananatiling matatag. Kung may bahagi ang anak ko sa lahat ng ito, sabi ko sa sarili ko, malalaman ko, at kung hindi, magbabayad si Clarina para sa huling panlilinlang ng kanyang buhay dahil ang katotohanan, maaga o huli, ay laging humihingi ng sakripisyo. May mga katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang salita, mga katahimikan na hindi pause, kundi sentence. At simula nang bumisita ako sa kulungan, ang katahimikan ng aking anak na si Danny ay naging pinaka hindi maagwantang tunog sa aking buhay. Hindi na siya tumawag sa akin, hindi sinagot ang aking mga mensahe, hindi man lang ako binisita. Sa loob ng ilang araw, nabuhay ako sa pagitan ng dalawang katiyakan na nag-aaway sa aking ulo. Ang isang bahagi ko ay naniniwala na ang kanyang katahimikan ay kasalanan at ang isa ay takot sa maaari kong malaman. Nagsimulang gumuho ang katotohanan sa harap ko ng unti-unti, parang isang pader na may mga basag sa loob ng maraming taon hanggang sa biglang bumagsak. Ang mga pruweba, ang mga pangalan, ang mga tingin, at ang recording ng elevator. Hindi ko alam kung ilang beses ko itong pinanood, ngunit sa tuwing ginagawa ko iyon, ang isang bahagi ko ay unti-unting namamatay. Sa refleksyon ng bakal, sa likod ni Celio, nakita ang isang mataas, panlalaki na silhouette. Hindi ito nitida, ngunit may isang bagay sa kanyang pagkilos, sa kurba ng kanyang balikat, sa paraan ng pagyuko niya ng kanyang ulo, isang bagay na napakapamilyar sa akin. Hininto ko ang recording, pinalaki ang imahe, at alam ko, si Danny iyon. Ang puso ko ay tumibok ng napakalakas na parang mababasag ang aking dibdib. Hindi ako makahinga. Sa isang sandali, inisip ko na lalabas ang kaluluwa ko sa aking bibig. Hindi nagsinungaling si Clarina, hindi bababa sa hindi lahat. Nang gabing iyon, ang bahay ay naramdaman ng mas malamig kaysa kailanman. Nananatili akong gising sa sala na patay ang ilaw, nakatingin sa ulan na tumatama sa mga salamin. Ang bawat patak na nahuhulog ay nagpapaalala sa akin ng isang kasinungalingan, isang pagtataksil, isang salita na pinili kong huwag pakinggan habang maaari pa. Nang bata pa si Danny, laging dumarating siya sa aking kama kapag may nightmare siya. Humihiga siya sa tabi ko at sinasabi, "Ma, huwag mo akong hayaang kunin ng lalaking may maitim na mata." At hinahaplos ko ang kanyang buhok at binubulungan, hanggat humihinga ako, walang mananakit sa iyo. Nang gabing iyon, napagtanto ko na hindi ko nagawang tuparin ang pangako na iyon. Hindi ko siya pinrotektahan mula sa mundo at, mas masahol pa, hindi ko siya pinrotektahan mula sa sarili niya. Malapit na ang bukang liwayway nang tumunog ang doorbell. Nagulat ako. Pumunta ako sa pinto nang mabilis ang tibok ng puso. Nang buksan ko iyon, nandoon si Danny magulo ang buhok, may eye bags, nawawala ang tingin, parang hindi siya natulog ng ilang araw. "Ma," sabi niya nang mahina ang boses, "kailangan kong makipag-usap sa iyo." Sa isang sandali, gusto kong isara ang pinto sa kanya, hindi dahil ayaw ko siyang makita, kundi dahil hindi ko alam kung may lakas ako upang pakinggan siya. Ngunit sa huli, mas malakas ang pag-ibig kaysa sa galit. Tuloy, bulong ko. Umupo siya sa sofa na magkasama ang mga kamay. Walang nagsalita sa aming dalawa sa loob ng ilang minuto. Tanging ang tiktok lang ng orasan ang naririnig, minarkahan ang distansya sa pagitan ng dating kami at ng hindi na kami. "May sinabi si Clarina sa iyo, hindi ba?" Tanong niya sa huli. "Oo, at gusto kong marinig iyon mula sa iyo." Natahimik siya, huminga ng malalim, tumingin sa akin nang namumula ang mga mata. Aksidente iyon, ang napakaikling pangungusap na iyon ang sumira sa akin. Nalubog ako sa upuan, naisip kong baka mali ang narinig ko, ngunit hindi. Hinawakan ni Danny ang kanyang mukha. Pumunta si Celio para hanapin ako, sabi niya habang humihikbi. Sabi niya may pruweba siya, na ibubunyag niya ang lahat ng ginagawa ni Clarina, na kung hindi ako makikipagtulungan, sisirain niya ang career ko, ang pangalan ko, lahat, at ano ang ginawa mo. Hinarap ko siya. Ikinuwento niya na hinintay niya si Celio sa elevator, na nagtalo sila,
na sinabi ni Celio sa kanya na mayroon siyang impormasyon na maaaring maglubog sa aming lahat. Galit ako ma, hindi ko alam ang gagawin. At pagkatapos, tanong ko ng halos pigilan ang mga luha. Tinulak niya ako at tinulak ko rin siya. Tumama ang ulo niya, nahulog, hindi gumagalaw. Ang boses niya ay nanginginig. Pinakikinggan ko siya ng paralisado, na para bang hindi ang anak ko ang nagsasalita, na para bang bigla akong nasa harap ng isang estranghero. Tinawagan ko si Clarina, nagpatuloy siya. Dumating siya agad, sumigaw siya sa akin, sinabi niyang kumalma ako, na siya na ang bahala, at ano ang ginawa niya, pinapalabas niya ako. Sabi niya, siya na ang aayos ng lahat, na walang dapat makaalam. Pumikit ako, naalala ko ang dugo sa sahig ng elevator, ang nota ni Celio, ang takot sa kanyang tingin, ang metallic reflection, ang anino sa likod, lahat ay nagkonekta. At bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Dahil natatakot ako, ma, takot na mawala ka sa akin. Nawala mo na ako, anak. Ang mga salita ay lumabas ng hindi ko inisip at masakit ang mga iyon sa akin tulad ng sa kanya. Bumagsak si Danny sa sofa at umiyak. Tiningnan ko siya nang hindi alam kung yayakapin ba o sisigawan. Nasa harap ko ang bata na minsan ay ang aking pride, ang aking dahilan upang mabuhay, at kasabay nito ang lalaking sumira sa kaunting natitira kong pananampalataya. Ang bukang liwayway ay nagsimulang magkulay abo sa sala. Nananatili kaming tahimik ng matagal, tanging ang tunog lang ng kanyang pag-iyak ang pumuno sa hangin. Sa wakas, sinabi niya ang isang bagay na nagpalambot sa akin. Hindi ko alam kung mapapatawad ako ng Diyos, pero gusto kong patawarin mo ako. Tiningnan ko siya. Naghihintay siya ng sagot, ngunit hindi ko agad ibinigay ang pagpapatawad. Napakalaking salita, madaling sabihin kapag walang nawala, ngunit kapag nawala na ang lahat, bumibigat ito na parang bato sa dibdib. Hindi ko iyan maipapangako sa iyo, sabi ko, ngunit maaari kong subukan. Tumayo siya at niyakap ako. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan sa akin, tulad noong bata pa siya at may lagnat. Sa isang sandali, bumalik ako sa pagiging nanay niya, ang nanay lang niya, walang paghuhusga, walang galit, walang takot. Ngunit sa isang sulok ng aking kaluluwa, isang boses ang bumulong na hindi dapat magbulag ang pag-ibig sa akin ulit, dahil kung mahal ko siya talaga, dapat ko siyang hayaang harapin ang ginawa niya. Naghiwalay kami ng tahimik. Minanipula ka ni Clarina, sabi ko, ngunit hindi kanyan pinawawalang sala. Alam ko, bulong niya, at kaya ako magsusuko. Ano? Nakausap ko na ang isang abogado. Gusto kong ikumpisal, hindi ko na kayang mabuhay pa ng ganito. Nanginginig ang aking mga binti. Huwag mong gawin. Kailangan kong gawin, ma. Ikaw ang nagturo sa akin na ang mga pagkakamali ay hindi itinatago, hinaharap, hindi ganyan. Wala nang ibang paraan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit mayroon ding kapayapaan na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon, at naunawaan ko na hindi ko na siya mapipigilan. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang umalis, bumalik ang katahimikan sa bahay. Isang bagong katahimikan, iba, hindi iyon ang katahimikan ng kasalanan o ng kalungkutan, iyon ang katahimikan bago ang huling paghuhukom. Umupo ako sa harap ng portrait ni Eduardo, ang aking asawa. Kinausap ko siya ng mahina na para bang maririnig niya ako. Matanda, isusuko niya ang sarili. Sabi niya, gusto niyang gawin iyon dahil sa dignidad. Sa dilim, ang mukha ni Eduardo ay tila nakatingin sa akin ng may halo ng awa at katahimikan. Pumikit ako at sa isang sandali, naramdaman ko ang kanyang boses. Huwag mong sirain ang anak mo, Gracia. Hayaan mo siyang mailigtas ng sarili niyang kasalanan. Umiyak ako ng buong kaluluwa dahil naunawaan ko na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi sinusukat sa kung gaano siya nagpoprotekta, kundi sa kung gaano niya hinahayaang umalis. Kinabukasan, tumunog ang telepono. Ito ang ahente ng kaso. Tita Gracia Montoya, may nakita po kaming dapat ninyong marinig. Nagpakita ako sa himpilan ng pulisya. Sa isang maliit na silid, ipinakita nila sa akin ang isang recording na nakuha mula sa file ni Clarina. Nang i-play nila iyon, pumuno ang boses ni Eduardo sa silid. Kung pinakikinggan mo ito, Gracia, dahil iyan sa nagkamali ang lahat, si Clarina ay hindi ang mukha niya. Pero kung may mangyari sa akin, huwag kang maghanap ng paghihiganti. Alagaan mo si Danny. Hindi siya masama, bulag lang siya. Huwag mong hayaang ilubog siya ng galit ng higit pa sa nararapat. Kung kailangan mong pumili sa pagitan ng katotohanan at ng anak mo, piliin mong iligtas ang kaluluwa niya. Tinapik ko ang bibig ko para hindi sumigaw. Ang luha ay lumabo sa aking paningin. Alam ni Eduardo, nakita niyang dumarating ang bagyo at sinubukan pa rin niya kaming iligtas lahat. Bumalik ako sa bahay na durog ang kaluluwa. Sa pinto, naghihintay si Danny na mamaga ang mata, nagbitiw sa tingin,
Nagdesisyon na ako ma, sabi niya. Magsusuko na ako. Hindi, oo, hindi ko na kayang tumakas pa. Ayaw kong ang buhay ko ay isa pang kasinungalingan. Niyakap namin ang isa't isa ng tahimik. Naramdaman ko ang puso niya na tumibok sa akin ng desperado at alam kong wala ng atrasan. Ano man ang gawin mo, sabi ko sa kanya, gawin mo ng may dignidad. Umalis siya, hinalikan ang aking noo, at umalis. Nakita ko siyang lumakad sa pasilyo ng hindi lumingon, at sa sandaling iyon, naunawaan ko na minsan ang pinakamalinis na pag-ibig ay ang hayaang magbayad ang mga anak para sa sarili nilang pagkakamali. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang umalis, bumalik ang katahimikan sa bahay, isang bagong katahimikan, iba, hindi iyon ang katahimikan ng kasalanan o ng kalungkutan, iyon ang katahimikan bago ang huling paghuhukom. Umupo ako sa harap ng portrait ni Eduardo, ang aking asawa, kinausap ko siya ng mahina na para bang maririnig niya ako, matanda, inalagaan ko siya, tulad ng hiningi mo, pero hinayaan ko rin siyang umalis. Ang apoy ay kumislap ng dahan-dahan na para bang sumasagot sa akin. At pagkatapos, naunawaan ko ang lahat. Ang pagtubos ay hindi laging dumarating ng may kaluwalhatian o may absolution. Minsan, dumarating ito ng tahimik, sa anyo ng pagsuko, sa pagtanggap na walang makakatakas sa sarili niyang anino. Tumayo ako, binuksan ang bintana, at hinayaang pumasok ang sariwang hangin ng madaling araw. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan dahil naunawaan ko na ang pagpapatawad ay hindi nagbubura ng sakit, ngunit hinahayaan kang mabuhay ng hindi ka kinakain. At nang gabing iyon, habang natutulog ang siyudad, napagtanto ko na handa na rin akong magsimulang muli. Sabi nila, ang katotohanan ay laging dumarating ng huli, ngunit ang hindi sinasabi sa iyo ng sinuman ay kung ano ang gagawin kapag dumating na ito, dahil kapag kumatok ang katotohanan sa pinto, hindi ito nagdadala ng ginhawa, nagdadala ito ng mga consequence. Ang umaga pagkatapos magsumite ni Danny, nagising ako na may kakaibang pakiramdam, hindi ito kalungkutan o ginhawa, parang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may espasyo ang aking kaluluwa upang huminga. Gayunpaman, ang kapayapaan ay hindi kumpleto, dahil kailangan pa ring maintindihan kung ano talaga ang nangyari sa elevator na iyon, kung bakit iniwan ni Celio ang nota na iyon sa akin at kung bakit, kahit patay na, nararamdaman ko pa ring pinoprotektahan niya ako. Nang hapong iyon, habang inaayos ko ang lamesa ni Eduardo, nakakita ako ng isang maliit na metallic keychain na may pangalang Vidal na nakaukit sa likod. Napakasimple nito kaya sa una ay hindi ko pinansin, ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagtulak sa akin na paikutin ito. Sa loob, may isang napakaliit na butas. Naglagay ako ng karayom at tumalo ng isang nakatagong takip. Sa loob, isang memory card. Binuksan ko iyon sa computer. May isang file lang na walang pangalan. Kinlik ko, napuno ang screen ng isang blurry recording na kuha ng isang security camera. Lumabas ang aking asawang si Eduardo na nakaupo sa kanyang opisina. Sa tabi niya, isang batang lalaki na nasa 40s na may balbas at pagod na mata, si Mang Celio Bernalion. Eduardo, kung may mangyari sa akin, gusto kong makarating ang recording na ito sa aking asawa. Dapat niyang malaman ang totoo. Celio, sigurado po ba kayo, Don Eduardo, kung lalabas ito, hindi lang ang manugang ninyo ang madadamay. Eduardo, alam ko, pero hindi ko na kayang manahimik pa. Hindi nag-iisa si Clarina. Celio, may iba pa. Sino po? Eduardo, buntong hininga, ang anak ko, tinakpan ko ang bibig ko. Tumibok ang puso ko ng napakalakas na kinailangan kong umupo. Nagpatuloy ako sa panonood. Eduardo, pumirma si Danny ng mga dokumento nang hindi niya alam ang ginagawa niya. Ginamit siya ni Clarina. Ngunit kung magpapatuloy ito, sisirain nito ang buhay niya. Kung kaya mong protektahan si Gracia at siya, gawin mo, Celio. Celio, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, ngunit kung may mangyari sa kanya, malalaman nila na siya ang may kagagawan. Eduardo, at kung mamatay ako, sabihin mo kay Gracia na hindi ito aksidente. Huminto ang video. Nanatili akong nakatingin sa screen sa loob ng ilang minuto, hindi makagalaw. Si Celio ang guard ng aking asawa at pagkatapos ay ang akin. Alam niya ang mangyayari at iniwan niya sa akin ang nota na iyon hindi lang para iligtas ako mula kay Clarina, kundi pati na rin sa sarili kong anak. Nang gabing iyon, bumalik ako sa gusali ng elevator. Kailangan kong tingnan ang lugar na iyon sa huling pagkakataon. Pinayagan ako ng administrator na pumasok, kahit na selyado na iyon, ang pasilyo ay walang laman, ang mga ilaw ay kumikislap ng may mahinang hum, ang elevator ay nananatiling sarado, ngunit ang tuyong dugo ay nakatanda pa rin sa sahig na parang isang pilat.
Lumuhod ako sa harap ng pinto at ipinaypay ang noo ko sa malamig na metal. Salamat Celio, bulong ko, dahil ngayon ay naunawaan ko na ang lahat. 10 minuto pagkatapos niya akong bigyan ng nota, nang tumakbo ako palabas, nagkunwari akong may sakit, hindi siya bumaba ng mag-isa. Ipinakita ko sa aking isip ang eksena na para bang nangyayari ulit. Ang elevator ay nagsara. Nanatili si Celio sa loob, si Danny, kinakabahan, ay naghihintay sa ibaba. Nagtalo sila, sinubukan ni Celio na protektahan ako at babalaan si Danny. Si Danny, nabubulag sa takot, ay tinulak siya. Nahulog si Celio at nang dumating si Clarina, huli na. Sinamantala niya ang trahedya upang burahin ang mga pruweba, manipulahin ang mga recording, alisin ang mga bakas. At sa buong panahong iyon, ako, bulag sa galit, ay kinamuhian ko siya ng hindi nalalaman na sa kaibuturan, tinakpan lang niya ang kasalanan ng sarili kong anak. Kinabukasan, sumikat ang araw ng may kulay abo na langit, nakatanggap ako ng tawag mula sa fiskal, Tita Gracia Montoya, umamin na ng bahagya ang anak ninyo. Sabi niya aksidente lang, na walang intensyon, at ano ang mangyayari sa kanya, ang hukom ang magdedesisyon. Ngunit nakatulong ang kanyang mga pahayag upang linawin ang network ng corruption. Salamat po sa inyo, ang kaso ay isasara ng may hustisya, ibinaba ko ang telepono ng walang salita. Hustisya. Napakawalang laman na salita kung nawala na ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay isang parada ng mga journalist, abogado, at mga kapitbahay na curious. Napuno ang gusali ng mga bulong-bulungan. Ang ilan ay nagsabi na may sumpa, ang iba na ang matanda sa ikapitong palapag, ako, ay isang witch na naghihiganti. Natuto akong huwag makinig. Ang mga tao ay laging naghahanap ng entertainment sa sakit ng iba. Ngunit isang umaga, nang bumaba ako sa mailbox, nakakita ako ng isang sobre na walang sender. Sa loob, isang papel lang. Salamat sa paniniwala sa akin hanggang sa huli. Hindi ko maiwasang ngumiti. Iyon ang sulat kamay niya, nanginginig, nagmamadali, ngunit hindi mapagkakamalan. Hindi ko alam kung iniwan niya iyon bago siya mamatay o kung may naglagay doon sa kanyang pangalan. Ngunit sa kaibuturan, hindi mahalaga, iyon ang closure na kailangan ko. Sa paglipas ng panahon, si Danny ay hinatulan ng pinababang parusa. Isinaalang-alang ng hukom na walang intensyon na pumatay. Dumalo ako sa paglilitis araw-araw, nakaupo sa huling hilera, hindi para husgahan siya, kundi para samahan siya, kahit na hindi siya laging naglalakas loob na tumingin sa akin. Sa huling pahayag niya, may sinabi siya na nagpaiyak sa akin. Hindi ako humihingi ng awa. Gusto ko lang malaman ng nanay ko na ang lahat ng ako, ang mabuti at masama, ay natutunan ko sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ngumiti ako, dahil sa gitna ng matinding sakit, ang mga salitang iyon ang naging redemption ko. Nang lumabas siya sa kulungan, 2 taon pagkatapos, binisita niya ako. Tumanda siya, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag, mapagpakumbaba, niyakap namin ang isa't isa ng matagal, hindi kami nag-usap tungkol sa nakaraan, hindi na kailangan. Ang pagpapatawad ay hindi na isang salita at naging isang lugar kung saan pareho kaming makahinga. At ngayon, ano ang gagawin mo? At tanong ko sa kanya. Aalis, sagot niya, magsisimula sa ibang lugar, ngunit sa pagkakataong ito, walang kasinungalingan, at si Clarina, humiling ng diborsyo mula sa kulungan. Ayaw ko nang malaman pa ang tungkol sa kanya, tumango ako ng tahimik. Nang umalis siya, nakita ko siyang lumakad sa pasilyo ng gusali, tulad noong gabing iyon nang sumuko siya, tanging ngayon, hindi na siya tumatakas, hinahanap niya ang bumalik sa buhay. Lumipas ang mga buwan. Ang gusali na dating puno ng mga anino ay nagsimulang mapuno ng buhay. Mga bagong kapitbahay, mga bata na tumatawa sa mga pasilyo, mga bulaklak sa mga bintana, nagsimula na rin akong lumabas ng madalas. Bumalik ako sa paghahardin, sa pagbabasa sa parke, sa panunood ng mga sunset nang walang nararamdamang kasalanan. Isang hapon, habang pinuputol ko ang aking mga rosebush, may isang batang babae ang lumapit sa akin. Mayroon siyang brown na buhok at malinaw na mata. Kayo po ba si Tita Gracia Montoya? Tanong niya. Opo, anak po ako ni Mang Celio Bernal, nawalan ako ng salita. Madalas po kayong ikuwento ng tatay ko, sabi niya nang may mahiyain ng ngiti. Lagi niyang sinasabi na kung may mangyari sa kanya, dapat akong pumunta at magpasalamat sa inyo. Magpasalamat sa akin? Opo, dahil sabi niya, kayo ang nagre-representa ng hindi niya kailanman nagkaroon. Isang malinis na konsensiya, nanginginig ang kanyang boses. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, hindi, anak, kabaligtaran. Siya ang nagturo sa akin na huwag sumuko, inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon.
Ito po ay sa inyo. Iningatan niya ito na may pangalan ninyo. Sa loob, may isang silver pendant na may ukit, 10 minuto ang maaaring magbago ng isang buhay. At pagkatapos, naunawaan ko ang lahat. Alam ni Celio na ang 10 minutong iyon sa pagitan ng pagbibigay niya sa akin ng nota at ng kanyang kamatayan ay magiging turning point ng aking kwento. 10 minuto para makalabas sa elevator, iligtas ang sarili, at simula ng pagtuklas ng lahat. Nang gabing iyon, nagsindi ako ng kandila para sa kanya at para kay Eduardo at para sa lahat ng mga katahimikan na natapos sa mga sigaw. Umupo ako sa harap ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng siyudad at inisip kung ano ang aming naranasan, kung paano mababaluktot ang buhay sa isang desisyon lang, kung paano malilito ang pag-ibig at kasalanan, at kung paano, sa kabila ng lahat, laging may paraan para matubos ang sarili. Minsan, tinatanong nila ako kung nagsisisi ako na ibinunyag ko ang buong kuwentong ito. Sinasabi ko na hindi, dahil masakit ang katotohanan, oo, ngunit ang kasinungalingan ay lumalason ng dahan-dahan, at mas gusto ko ang isang malinis na sugat kaysa sa isang buhay na bulok sa mga sikreto. Ang anak ko ngayon ay nakatira ng malayo, tumatawag sa akin bawat linggo, mayroon siyang ibang boses, mas kalmado, mas tahimik. Minsan nagpapadala siya sa akin ng mga sulat, laging nilagdaan ng pareho, ang anak mo, ang natutong magsabi ng totoo. At sa tuwing binabasa ko iyon, nararamdaman ko na sa ilang paraan, nagpapahinga na rin sina Eduardo at Celio sa kapayapaan. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga huling linyang ito, pumapasok ang araw sa bintana. Ang elevator ng gusali ay gumagana na ulit, wala nang natatakot dito. Minsan, naririnig ko ang mga bata na naglalaro malapit doon, tumatawa nang hindi alam ang lahat ng tinago ng lugar na iyon noon. Tinitingnan ko sila mula sa aking balcony na may mainit na tsaa sa aking mga kamay at iniisip ko na siguro ang buhay ay iyon isang elevator na umaakyat at bumababa, nagdadala sa atin sa mga sandali na inaakala nating walang hanggan, hanggang sa may mag-iwan sa atin ng nota na nagbabago ng direksyon. Ngumiti ako, pumikit, at bumulong, salamat Celio, salamat Eduardo, salamat buhay, dahil 10 minuto pagkatapos, naunawaan ko na hindi ito tungkol sa kung gaano karaming sakit ang kaya nating tiisin, kundi sa kung gaano karaming pag-ibig ang kaya nating panatilihin pagkatapos mawala ang lahat. Sabi nila, kapag umabot ang isang babae sa isang edad, wala na siyang kinatatakutan, hindi totoo. Natututo lang siyang matakot sa ibang paraan, hindi na siya natatakot sa sakit o sa kalungkutan, natatakot siyang kalimutan kung sino siya. Ako, Gracia Montoya, ay dumaan sa pinakamalalim na dilim na maaaring isipin ng isang ina. Nakita kong namatay ang isang mabuting tao, natuklasan ko ang pagtataksil sa sarili kong bahay at naunawaan ko na ang pag-ibig, ang pinaniniwalaan nating walang hanggan, ay maaari ring maging armas kung gagamitin ng mali. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na kinuha ng buhay ang napakarami sa akin, ngunit ngayon alam ko na ang totoo ay ibinabalik niya sa akin ang mahalaga. Ang katotohanan, kahit masakit, ang kalayaan, kahit huli, at ang kapayapaan, kahit dumarating ng tahimik. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, nangangahulugan ito ng pag-alala ng hindi ka sinisira ng alaala, at kapag nagawa mo iyon, kapag kaya mong lumingon ng walang sama ng loob, sa wakas ay ibabalik sa iyo ng buhay ang ngiti. Minsan nagigising ako sa madaling araw at nakatingin lang ako sa bintana, natutulog ang gusali, ang mga ilaw ng elevator ay kumikislap ng dahan-dahan at iniisip ko na sa isang lugar, patuloy akong binabantayan ni Celio at Eduardo. Siguro nakangiti rin sila, alam na hindi na sayang ang kanilang sakripisyo, ang anak kong si Danny ngayon ay nakatira ng malayo. Nagsusulat kami ng mga sulat bawat linggo. Walang mga reproaches, tanging mga simpleng salita, tao, tapat, dahil natutunan naming dalawa na ang katotohanan, kahit gaano pa kalupit, ay mas nagbubuklod kaysa sa anumang kasinungalingan na nasabi ng mabuti. At kung may maiiwan ako sa iyo ngayon, sa iyo na nakikinig sa aking kwento, ito ang aral na ito, huwag mong hayaang patahimikin ka ng takot, huwag mong hayaang nakawin ng kasalanan ng iba ang boses mo. At, higit sa lahat, huwag mong ipagkamali ang pag-ibig sa pagsunod. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ka kailanman pinipilit na talikuran ang iyong sarili. Minsan sapat na ang isang nota, isang kilos, o isang simpleng, magkunwari kang may sakit para magbago ang direksyon ng buong buhay. At kahit hindi mabago ang nakaraan, maaari mo itong matutunang ikuwento ng walang luha. At ngayon, bago ako magpaalam, gusto ko munang mag-imbita, mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa at mag-iwan ng like kung naantig ang iyong puso ng kuwentong ito. Nakakatulong ito para makita ko na sinasamahan mo ako, na pinakikinggan mo ako, at hindi ako naglalakad ng mag-isa sa paglalakbay na ito ng mga alaala at pilat.
At pakikomento rito sa ibaba, kung mula saang syudad ka nanonood sa amin. Gusto kong basahin ang mga komento mo, malaman kung saan nanggagaling ang boses mo, dahil ang bawat kwento, bawat komento ay pruweba na mayroon pa ring mga taong nakakaramdam, umiiyak, at naniniwala sa lakas ng katotohanan. Ako si Gracia Montoya, at ito ang aking kwento, isang kwento ng sakit, pagtubos, at tunay na pag-ibig. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. At tandaan, ang katotohanan ay maaaring maantala, ngunit laging dumarating.